afternoon, ladies and gentlemen. His Excellency Benigno S. Aquino III, President, Republic of the Philippines. Magandang hapon po sa lahat. Bago mag-alas 2 ngayong hapon, natanggap ko ang irrevocable resignation mula kay Director Ernesto Jokno bilang Direktor ng Kawanihan ng Koreksyon. Nagpapasalamat ako kay Director Jokno sa kanyang naging serbisyo at sa kanyang delikadesa sa pagbitiw. Ang kanyang pagbaba sa pwesto ay magbibigay daan sa agarang pagpapatupad ng mga reformang nais nating gawin sa ating sistemang koreksyonal. Marami po dito itinukoy na rin po niya. Nakasalalay ang pagbibigay serbisyo publiko sa tiwala ng taong bayan. Kaya naman may kalayaan ang mga naninilbihan sa pamahalaan na timbangin kung nagampanan pa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin. Pinupuri ko po si Ginoong Jokno sa kanyang pagpasang-ayon sa kanyang konsensya. Simulat sa pulpa man, nanindigan ng pamahalang ito na ang tungkulin ng nagbibigay serbisyo publiko ay paglilingkuran ang mamamayang Pilipino. Mulit-muli, nating idinidiin na may kaakibat, nakatapatan at responsibilidad ang pagiging isang lingkod bayan. Ang mga naging kaganapan sa Bureau of Corrections ay ating susuriin upang maiwasto ang mga patakaran para sa ating pambansang bilangguan. Diretso ang ating paninindigan. Tanging ang interes lamang ng mga mamamayan ang tumitimon sa ating mga desisyon at hindi ang ugnayan o pakikipagkaibigan kanino man. Maraming salamat po. Magandang hapon sa lahat. Ang unang tanong po ay manggagaling kay Mia Gonzalez. Good afternoon, sir. Yeah. Sir, what message should this send to those who insist that you're soft on your friends? When you talk to somebody of his age, si Toto Jokno in particular, siyempre emotional moment. This is a guy I met as the deputy or the Western Police District deputy at the time, of now Mayor Lim. Mahabang pinagdaanan namin yung mga kasama namin sa nanindigan. Pero sa dulo nga nito, nung araw na pumutok to issue to, tinanong ko, paano ko ba dapat intindihin ang nangyari? Ikaw ang inaasahan ko dyan, kaya kita tinalaga dyan. Ikaw ang aking mata, ikaw ang aking tenga, ikaw ang dapat nakakapagkilo sa ating mga pulisya. Siguro, yung sa aming talakaya nga, talaga naman hindi natin maisasantabi na meron rin tayong konting compassion sa kanya. Dahil, tulad ko, marami siyang minana dyan. Nandiyan na yung congestion, something on the neighborhood of 300% congestion. Nandiyan na yung yung mga prosesong dinatnan na niya na sinusubukan niyang iwasto at igorek at ang nangyari nga dito. For instance, itong living out status. Kausap ko na si Secretary de Lima ngayong hapon na tinatanong ko, meron bang patakaran ganyan? At ang naisagot lang sa kanya ng mga personnel doon, sa lumang manual tila meron raw yata. Pero since 2000, yung current manual na ginagamit, wala po yung makita silang provision regarding this. In effect, nagiging arbitrary. Imbis na may patakaran, depende kung kursunada nung ating direktor o hindi. So yan ang dinatnan niya. Pero maraming sakit na ulo, maraming problema, maraming mga grupo-grupong nandyan, kasabay na nag-aaral ka winawasto mo yung sistema. At nagkataon na dito, nauwi kami sa isang tanong na lang, at syempre medyo emotional moment sa kanya rin to. Sabi ko, paano ko dapat intindihin to? Kung alam mo may nangyayaring ganito, bakit hindi mo inasikaso? Kung hindi mo naman nalalaman, paano ko ipapaliwanag na hindi mo alam? At aminin po natin, yung physical layout lang of the place is quite extensive. Hindi naman po 1, 2, 3 hektare lang pinag-uusapan po dyan, daan-daan. Ilang bang personnel? Yung kapulisan niya, yung kanyang corrections officer, ang ratio raw ho ideally is 1:8. Ang ratio natin currently is 1:81. Siyempre marami pang yung portions ng lupa dyan, binigay na sa housing ng Department of Justice, may NHA, merong yung Daang Hari mukhang may plano na i-connect passing through their land. There is, sabi niya sa akin, 50,000 vehicle traffic raw ang dumadaan dyan everyday. Now, again, inunawa ko yung kahirapan ng trabaho. Naintindi ko siya bilang kaibigan ko na isang maging matapat na kaibigan. At siguro naman po, kaya makatwira lang na asahan ko yung kanyang delikadesa nung siya nagbitiw. Nagkulang at panahon na dapat maghanap tayo ng isang mas makakasulong sa lalo madaling panahon, given the limitations that we have, of the things that have to be done as far as the corrections are concerned.
Yung dito ba gagawa tayo ng dagdag na pasilidad dyan? Dadalhin ba natin sa penal colonies? Kasi may mga ibang penal colony na 26,000 hectares ang pwedeng magamit. Baka mas ma-rehabilitate natin ang mga preso kung ganun paraan. Ang pangalawang tanong po ay manggagaling. Sorry. Pero gusto ko lang na may point out. No? Yung sa mga kritiko, kaibigan ko, etc., wrong or right, kaibigan ko. Palagay ko naman po, hindi pa mamabot na 1 linggo eh. Dito maliwanag. Base ng pagkakaibigan at lalo na sa trabaho, meron inaasahan ng taong bayan sa atin. Pag hindi natin nagawa, siyempre kailangan may managot. Si Willard Cheng po ang susunod na magtatanong. Good afternoon, Mr. President. Willard. Sir, did Director Jokno apologize to you? Talagang nadama ko naman yung kabigatan ng kanyang kalooban. Pinaliwanag lang niya yung talagang kahirapan ng kanyang tungkulin. At ito nga, yung mismong act ng pagre-resign, palagi ko is the best form of apology. Was there a sorry na ibinigay po sa inyo? Siguro twofold. No? Number one, sabi niya, yung mga hindi ko na ipaparating sa iyo ng mga problema, dinaan ko sa aming hierarchy. Ayaw ko namang sabihin mo na tinalaga mo ako dyan. Wala na akong ginawa kundi ipasa sa iyo yung problema. So may malasakit din naman bilang kaibigan niya. At the same time, nare-recognize niya kung ano nga nangyayari, parang dagok sa buong administrasyon itong pangyayaring to. Ulitin ko lang, baka pwede ko idein ng konti. Yung living out status, kasi isa sa mga tinanong ko, 207 yung crime na kung sa inaccuse si Governor Libiste. 209 nung siya na-incarcerate. Tapos meron yung sa practice, meron kang time served bago ka magkaroon ng lahat ng allowances that allows you, for instance, your sentence to be commuted. May patakaran si Ginang Arroyo yung age 70. Kung naalala nyo, yung unang 2 pinakawalan doon sa 13 nakulong dahil sa pagpaslang sa aking ama, yun ang ginawang dahilan. Age 70, poor health, etc. Ngayon, hinahanap namin kung nasan talaga yung provisions na to. At so far, hindi maipakita sa akin. Wala raw humahanap, pati na yung mga Bucor personnel. No? So, dumating siya. He was made to understand na merong ganito authorized. No? At baka to a degree, sabi nga niya, paano ko ba tututukan lahat 24 hours a day? Itong pa isa-isa dito o yung libo-libong mga nando sa general population, yung mga nakulong sa karsel, yung sa mga brigadang tinatawag nila. Can we get other details of your meeting, sir? Kanina po. What else do you want to learn? How long was the meeting, sir? Probably about 20 minutes. Would you still appoint Director Jokno to another position, sir? Can he still serve you in another capacity? I told him, first, he's not a spring chicken. No? He is a retired PNP general. I told him that if there is a positive potential, he has demonstrated, di ba? Yung delicadeza is so important to me. Yung hindi maging makapal na mukha, hindi yung kapito ko sa pwesto, hindi makakita ng pagkakamali niya. Kung yun ang mga dinemonstrate niya, syempre, sarado na yung pintuan, pero he didn't do it. So, there is a possibility, but obviously not in a similar situation. Thank you, sir. Ang ikatlong tanong po ay manggagaling kay Raymond Tinasa ng Radyo Bombo. Sir, good afternoon. Sir, ano po yung nabanggit ni Director Jokno kung bakit siya nagbitiw? Kasi until this morning, sinasabi niya na he's a victim here and he should stay because he already started some reforms in the Bucor. Well, tama naman po yung first in-identify niya yung mga problema. No? Sipin mo ideal ratio nung jail personnel, no? Yung Bureau of Corrections personnel to prisoners para ma-supervise mo is 1:8. And the reality is 1:81. No? So talagang ang hirap na nagbabantay ka ng ganun karami. Nandiyan yung magkano ba yung subsistence allowance sila per day. I think it's right now 50 pesos for 3 meals a day. So nag-umihirit silang dagdagan yung budget to at least 60 pesos a day for all of the prisoners. Meron yung para mga bagong changes in the reality in the prison system na is still the subject of ongoing investigations. There are certain details I cannot get into, no? Meron talaga tayong mga ongoing operations dyan. I cannot even tell you to deal with what. Kasi nga gusto nating ma-ferret out lahat ng mga tiwali. No? Yung kontsaba, tama ba yung allegations, may kontsabahan, yung preso at saka yung mga personnel. Anong pinapasukan nila? Okay. So, yung other details, I think, you just wait until we are ready
then when we start arresting and filing charges against other people. Sir, last point, will you still pursue criminal or administrative cases against Jokno? Ang recommendation as far as Director Jokno is concerned are administrative cases. Given the fact that he has already resigned, mutin academic na yung administrative. Kasi administrative, in this case, if I'm not mistaken, ang most severe penalty is dismissal from the service. And nag-resign na siya. Sir, good afternoon po. Celerina from Manila Shimbun. Sir, I just want to know, do you have anyone in mind na papalit sa kanya? Pinagbigyan ko na muna yung pagkakataon yung tao na malaman ko ano yung papasukan niya para pag tinanggap niya, ibang buo loob niya na kaya niya gawin yung trabaho. So, meaning meron na kayong ina-eye for that position? Yes. And sir, regarding dyan sa report ni Secretary De Lima, may we know at least the gist of her recommendations and yung findings? Can I give you the 1 inch so you can read it before me? No, I started off naman. Yeah. I want to give you correct answers. And when you say study something, let me go through this 1 inch thick document. I looked at the recommendations. I do not want to be in error. Kasi there are supplementary recommendations by the Secretary of Justice in addition to that of the fact-finding body. Fact-finding body, I really had the opportunity just to skim. You know how busy this day or the days are. No? So I just talked to our ambassador to Japan, Manolo Lopez, who, and it's the first time we got to talk. We got to talk extensively of what they experienced, but more so, how do we move forward after what has happened in Japan. Prior to that, it was the armed governors. Prior to that, the Secretary De Jesus. Prior to that, there was one more activity bar in the biodiversity earlier. Joyce, Joyce. Maraming po salamat, Ginoong Pangulo. Maraming po salamat sa Pagbibigyan inyo. natin si Joyce muna kung merong last series of one questions. Sir, just one question. Sir, maybe just get an update on your meeting with the ARMM governors, and do you now foresee something more concrete in the event that Can we announce at the appropriate time? Siyempre, they're also subject to consultations with the respective constituencies. Okay? Okay na po. Salamat po, Thank Ginoong you. Pangulo. Maraming salamat sa inyo lahat. Si Rina, iwan ko na sa ito. Pakikwento mo na lang sa amin right after.